That's it. Yung tanong ninyo no, kung anong tingin ko, kung may impeach ba o hindi, yung ba tanong nyo? Yeah. Gaya ko nung sinasabi ko halos araw-araw sa aking programa. Yung ginawa nila dyan sa House of Representatives, moro-moro talaga yun. Hindi totoo yun. Meron na silang script, meron silang pinatawag na telepolitika novela. Ngayon na sinabi ko kanina, the objective talaga, kailangan matanggal siya ng isa. Kaya kailangan siraan mo na siraan. Kaya yung committee on justice, matagal ko nung sinabi yan, sigurado ako hindi pa nagkukumbin yan. Yung committee on justice will recommend, sigurado na yan. Yun ang plano. Nangyari na nga. And obviously, gaya na sinabi ko sa akin kung sa Manila Times, these players have memorized their lines. Talagang, and with the appearance of spontaneity, parang alam mo totoo. Nakita niyo, nagkakandara pa sila. Nasabihin nila, sufficient in form and substance. Pag sinabi mo kasing sufficient in substance, hindi talagang merong ground. Diba? Kasi sila naghahanap ng probable cause. Ganun din yun. Kaya nga sinasabi ko moro-moro yan. So nangyari na. And then I said, pag dumating yan sa plenaryo, sigurado yan. Approve yan. Kasi nga may plano na eh. Pero hindi nila makukuha sa tingin ko yung 215 votes, di ba, last year? Hindi nila makukuha yan. Dahil marami ako nakausap ng mga komunisista na talagang na pwersa lang daw sila na pumimba. Pero hindi na sila papayag ngayon. So most likely, talaga yung 1/3, 106, nandiyan na yan. Ang problema talaga nila pagdating sa Senado. Sa Senado, sinabi ko na rin, nagaling nga si Pinalapso sa akin. Sabi ko, 4 lamang ang boto ng conviction. Yung 4 na pusakal. Gagaling sa doon sa word na pusakal. Hindi yung sabihin mo pusakal. Died in the wall. Yung sagad talaga. Mga kontra sa Inday Sara Duterte. Kaya ko lang mo nung sinabi yun, sa bawat kilos ng bibig nila, ng galaw nila, their bad language, talagang obvious na kontra sila. Kaya talagang boboto ng kontra yan. Ontiveros, Lacson, Soto, Pangilinan, yung 4 na yan, sigurado na yan. Of course, I'll be happy kung mali ako. Pero mukhang malabo. Nagalit sa akin dahil bakit daw, ano raw ba ako, mamuhula? Hindi ako mamuhula. Alam niyo, marami na akong sinabi. Tandaan niyo yung nangyari yung sa Dahig. Di ba, nagpunta kami doon. Tinanong ako, last day ng confirmation of charges. Ano sabi ko, kasi tinatanong, anong tingin niyo yung confirmation of charges? And I said, kung ang batayan lamang ay ebidensya, walang hukuman, there is no court that will confirm these charges. Kasi, ang ebidensya nila, number 1, batay lamang sa hearsay or double hearsay. O kaya naman, yung mga hyperbolic statements ni Presidente, papatay, kung ano-ano. Obvious naman, kung nakikinig kayo yung Presidente Duterte, sinasabi niya yun. Hindi pananakot lang. Pero at the end of this speech, sinasabi niya, if you abuse your authority, there will be hell to pay. Kasi obviously, panakot lamang yun. Kaya sinabi ko, plus, yung mga speeches niya, na sinasabi, kaya sabi ko, wala ko yan. Sigurado confirmado yan. In fact, I was saying na, tingnan nyo, na-prejudge na ng Hague ICC yung kaso, bakit kanyo? From the very start, wala silang jurisdiction. And this was raised during the pre-trial chamber hearing. Hindi ba pag-question yung jurisdiction niya, dapat, huwag niyong itutuloy muna. Kasi, ang jurisdiction ay ang kaluluwa at puso
ng isang process, ng isang prosedimento. Pag ikaw ay tumuloy na wala kang kapangyarihan, you have no jurisdiction, di null lahat ang ginagawa mo. Eh bakit kayo tumuloy? Eh wala pa nga kayong resolution. Pending eh. Eh, tinuloy nila. Kaya sabi ko, talagang previous na ito. Kaya confirmed yan. Sigurado yan. Hindi ko na-confirm. Lahat ng mga sinasabi ko, hindi ako namumula, kundi base sa mga galaw nila eh. Galaw nila. Kaya sa tinanong na naman ako, sa tingin mo ba, tutuloy yung trial? Eh, tutuloy yung trial. Ano mangyari sa trial? Eh, obvious naman kung gagawin nila eh. Kasi, ang question sa International Criminal Court, meron silang problema sa kanilang eksistensya. Masyadong problematic sila ngayon. Kasi number one, yun ang kritisismo sa kanila ay may batay sa katotohanan. Kaya akong ginawa yung ICC para merong remedyo yung mga bansa na kung may siraulong mga may hawak na kapangyarihan na lalabag sa karapatan ng tao at magnanakaw ng kayamanan ng kanilang bayan at hindi nila kaya na usigin, meron na isang International Criminal Court. Yan ang pinaka raison d'etre ng pag-create. Pero alam nyo, itong nilalabag nila eh. Nung nilikhaw nila yung Rome Statute, nakalagay ko sa Rome Statute, yung mga miyembro, kahit na miyembro kayo, hindi pwedeng pumasok yung hukuman sa inyo unless na yung principle of complementarity will apply. Ano yung ibig sabihin ng principle of complementarity? Sinasabi lang ko doon, kung walang kakayahan ng miyembro na usigin ang mga nag-commit ng krimen against humanity, or kung may kakayahan, ayaw nila. Bakit ayaw nila? Eh, sila yung kung siraulo. Siyempre, hindi. Tatakbo. Madalit sabi, the court cannot just assume jurisdiction. It has to observe that principle. Now, ang tanong, bakit nila pinilit akunin si Presidente Duterte? Number one, eh may kakayahan tayo, di ba? Malusog ang sistema legal. Anong preba natin? Sus Maria Josep naman, libo-libo ang inusig natin. Libo-libo ang pinakulong natin. Dalawang presidente ang kinulong natin. Isang presidente ang tinapo natin. Ano ibig sabihin mo? So, pumapasok. Nilalabag mo yung principle of complementarity. Sabi nila, hindi, may kakayahan nga kayo, pero hindi niya naman inuusig si Presidente. So, bakit hindi? Bakit hindi inuusig? Kasi may immunity. Hindi, ang sagot ko doon, 3 taon na kayo. Bakit wala pa rin kaso kayong file kay Presidente Duterte kung yan ang totoong rason ninyo? Alam niyo ba sagot kami mula? Well, we cannot file the case because there is no evidence. Ha? Eh, wala pa na kayong ebidensya. Eh, ba't tinapong doon sa hukuman? Kung wala kayong ebidensya dito, wala rin kayong ebidensya doon. Madali sabi, politika. Talagang pinagkaisa nyo lang. O, madali sabi, kaya sabi ko, given the external considerations na tinatawag, like assuming jurisdiction, na wala naman jurisdiction, proceeding with the hearing, kahit pending pa jurisdiction, and then resolving, confirming the charges, kahit wala nang ebidensya, tuloy-tuloy. Talaga ito convicted si Presidente Duterte. So, anong remedyo? Bago ako pupunta nun sa tanong niyo sa impeachment, kasi tinatanong ako palagi, anong remedyo natin? Eh, meron naman ang actually remedyo. We filed, kung natatanda niyo yung petition for writ of habeas corpus, kami lang anak kong si Atty. Paulo, yung abogado ni Inday Sara sa Pwede. Nag-file kami noon, representing Kitty Duterte. At sinabi namin sa hukuman, masyado naman ang obvious na illegal ang ginawang pag-aaresto. Tignan nyo sa saligang batas, ay sinasabi ko doon, walang mamamayan na tatanggalan ng kalayaan, ng ari-arian, at ano pa?
Pataas hindi. Kalaya, freedom. And then buhay. Life. Diba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pag ibig sabihin ng due process, kailangan pakinggan mo. Bago mo tanggalan niya ng kalayaan niya, ang buhay niya o ng kaririyan niya. Bigyan mo ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. Eh, ginawa ba nila kay Presidente Duterte yun? Hindi. Sabi pa sa ating saligang pala, bago mo iparesto ang isang tao, kailangan merong warrant of arrest sa hukuman. O hindi rin nila ginawa yun eh. Ang warrant of arrest galing sa ICC na wala naman jurisdiction sa atin. Ang dinadahilan ng gobyerno, pinadaan nila dun sa Interpol. Yung Interpol ho, ay isang coordinating agency lamang. Anong ibig sabihin nun? Sila lang ho nag-coordinate kung may mga miyembro na gustong maaresto, kung may kasalanan sa isang bansa. Hoy, tulungan nyo kami ha. Ang trabaho ng Interpol, makikiusap doon sa bansa na may huhulihin sila kung pwedeng tulungan sila. O madalit sabi, coordinating ka lang pala. Bakit sinasabi ng presidente natin, hindi, obligado kami. Nakikiusap lang nga eh. Pag nakikiusap, pwede mong tanggihan. Di ba? Kaya makikita nyo, illegal. Pag tinignan nyo sa extradition treaty, kung gusto mong isuko isang mamamayan na hinihingi sa atin, meron tayong tratado. Nakalagay din, kailangan humarap ka muna sa hukuman. Patunayan mo na kailangan. Merong dahilan. May ground, legal ground. Sa extradition treaty yun, ha? So, sinabi ko na yung konstitusyon, yung batas sa extradition. Doon sa Rome Statute, under Article 59, ano sinasabi doon? Pag nag-issue ng mandamiento de arresto, ang hukuman, ICC, kinakailangan daling mo yung inaaresto mo sa local court. Hindi rin nila ginawa. Madaling sabi, kung titignan mo doon, walang jurisdiction. Kaya, naniniwala ako, kaya yung ginagawa yan, dahil meron na kayong usapan ng gobyerno namin at kayo. At the same time, kailangan nyo rin to justify your existence. Alam niyo ba kung bakit? Kasi unang-unang criticism nyo sa ICC, kayo, tinutugis nyo lang yung mga lahing itim, the black race. Wala pa kayong tinugis na puti. Alam niyo yung ginawa nila? Hindi, meron. Sino? Si Putin. Si Netanyahu. Tapos yung mga grupo ng Amerikano. Kita nyo, tinutugis namin. Yan ang problema. Ang tinutugis nyo, alam nyo ba, yung mga bansa nitong tinutugis nyo, hindi naman miyembro. Di naletse na. Di nilalabag nyo talaga. Kaya sa galit ni Trump, primish niya lang siya pera ng mga diyado. Kung sabi, alam niyo ba na dadalawa lang ang nililitis kayo sa ICC? Dalawa lang. Pag dinismiss mo yung kay Duterte, wala na. Wala na silang reason for being, mawawala na sila ng trabaho. Kaya talagang kawawa naman yung presidente natin. But, as I said, may remedyo pa. Ang hukuman. Isang taon na ho, mahigit ang aming petition for writ of habeas corpus. At sabi ko namin sa court, Your Honors, illegal naman ho talaga kahit anong tingnan nyo, kahit ang paliwanag namin. Yun lang nilagay natin na lahat. Pangalawa, sabi ko namin, itong gobyerno talaga may kagagawa nito. Yung mga opisyalis nito talaga dilapag. Ngayon, ang tanong, kasi sinasabi yun, alam niyo nung nag-file kami ng petition for writ of habeas corpus, lahat ng abogado, sinasabi na, wala na, si Duterte, nakasakay na sa aeroplano, wala nang jurisdiction sa ICC. I disagreed with all the lawyers at the time. Hindi pinag-usapan ng jurisdiction sa ICC. The jurisdiction is over the officials who committed the wrong, violated the law, and therefore the Supreme Court has jurisdiction over these government officials and over this government. Kaya dapat magbigay ng writ at ibalik si Presidente Duterte. Ngayon, nagbigay kami ng
jurisprudence. Sabi namin sa Supreme Court, alam po ninyo, si Tevez, si Tevez, talo tayo sa extradition doon. Humingi ang Timor-Leste na ibalik. Humingi natin sa Timor-Leste. Gobyerno natin, may extradition militar. Pwede ba ibalik ko sa akin yan? Kasi may kaso yan. Sabi ng Timor-Leste, hindi. Patayin niya yan eh. Politika, kaya humingi ng political asylum. Anong ginawa? Talo tayo. So nag-appeal tayo sa appellate court nila. Talo na naman tayo. O hindi dapat makuha si Duterte, si Tevez, diba? Eh bakit nakakulong ngayon? May ginawa ang gobyerno. Kaya palang ibalik kung gusto. Ano pa? Sabi po namin, sa Amerika, si Trump naging stricto sa immigration. Lahat na nakapasok na hindi dumaan sa immigration law ay itatapon na. So itinapon no, maraming tinapon. Isa sa kanila, isang El Salvadorian. In-expel. Dinala doon sa bansa nila. Tumakbo sa local court ng Amerika. Sabi ng local court, gobyerno, US government, mali yung ginagawa mo. Dahil hindi mo sinusunod ang due process. Hindi mo basta may expel yan. Kailangan padaanin mo sa due process. Pumunta ako sa US Supreme Court. Ano sabi ng Supreme Court? Mali. No citizen of this country nor an alien can be expelled without following the due process clause of the Constitution. Kung ano yung ginawa nung gobyerno sa US, El Salvadorian, yun din ang ginawa ng gobyerno itong Duterte. Kaya sabi namin Supreme Court, may jurisprudence tayo. Yung ating Constitution, ginaya lang natin ng US Constitution eh. O, tignan nyo, yung Supreme Court nila, sinasabing pwede. So, pwede pala. Okay, yun ang pag-asa natin, number one, Supreme Court. Kaya, ang panalangin natin, sana mag-resolve na. Pag na-resolve nila yan, ay mabalik sa Presidente Duterte. Pangalawa, kung manalo si Inday, at sigurado naman mananalo, pero 2 years pa tayo mag-aantay, magagamit mo yan sa pamamagitan ng diplomasya, kaya na ginawa ni Marcos Jr. doon sa pagbalik ni Duterte at ni Trump naman, pwede rin gawin. Kaya rin gawin. Ngayon, kung talagang wala pa, sabi ko, there is only one remedy, wala nang ibang remedy. Anong remedyo? Pupunta tayo sa United Nations. Hihingi natin ang kanilang suporta na kung pwedeng magkaroon ng kolektibang tinig. There should be a united voice of opposition and protest against the injustices committed against the former president and the violations of his rights. Kasi kung may kolektiba, baka sakali. Pero meanwhile, sa ngayon, wala pa. Balikan naman natin yung impeachment. Okay. Anong mangyayari kung may impeach? Sa akin, talagang may impeach si Inday. Dahil nakuha na nila yung boto. Yun ang iba naman yung impeachment sa conviction. Pagdating sa Senado, wala. Ngayon, kanina programa ko, may binanggit tayong network na nagsalita raw si Inday na sana matuloy ang eleksyon sa 2028. Kaya sabi ni Senator Garcia, ay, kaya talagang tuloy yan. Bakit nagsalita si Inday na? Ang sagot ko po kanina sa katanungan sa programa ko at sa TikTok, ang sabi ko ay ganito, kaya niya sinasabi yun kasi given the circumstances surrounding the impeachment and the arrest and detention of the president, na ang layunin nila manatiling sa kapangyarihan, they will resort to everything to remove. So, ano mo gagawin? Ano ba na nasususpend pag hindi nagkakaroon ng halala? Pag may gulo, pag may kanahasan,
pag yung will ng taong bayan ay hindi nagre-reflect dun sa eleksyon. O, may kapangyarihan. Kadaling gawin niya. Sabi na, labag sa batas yan. Ano bang tawag mo doon sa ginawa kay Duterte? Di ba labag sa batas? Anong tawag mo doon sa ginagawa kay doon? Hindi ba labag sa batas? Anong tingin mo doon sa pagsalakay nila sa KOJC? Ang pag-arrest nila kay Dibuloy? Lahat yun labag sa batas. Ibig sabihin, ordinary na sa kanilang lugar. So if the objective is to demolish Duterte, the father and the daughter, lalo-lalo na yung daughter kasi yan tumatakbo. Kung matalo sila, hindi masisira yung objective nila. So hahanap sila ng remedyo. Kaya nagsasabi si Inday, nakikita niya na baka pag nanalo ako dito, itong gobyerno ito, may iba na namang gagawin. Kaya di ba sabi ko sa inyo kanina, natutuwa ako na nandito kayo, marami kayo na nagkakaroon ng nagkakaisa, gustong nagpupuwis ng damdamin nyo para tumayo at manindigan. Kasi sa totoo lang, alam niyo kung bakit bigo tayo sa ngayon? Ano sabi ng Iglesia ni Cristo? 2 beses na kaming lumabas. Nasaan kayo? Nakita ng color yan sa likod? Nasaan yung ibang mga religious groups na nangakong sumama sa atin? Nasaan yung partidong yan? Nasaan yung ganito yan? 2 beses na kami. Napagod na kami, hindi naman kayo lumalabas. Kaya alam niyo, sa programa ko, naiinis na, pati ako naiinis na ako sa sarili ko kasi hanggat ka ako hindi kayo lumalabas sa kalye araw-araw, walang mangyayari sa atin, hindi makikinig yan. If you look at history, it's a revolution. Bakit natalo yan? It took us 21 years, kalaban ko si Marcos of 20 años. 21 years bago namin napatanggal yan. Sira. Kaya lang nanalo kasi yung mga tao lumabas araw-araw. Ang military at PNP, hindi gagalaw yan agad hindi na nakikita. Tanungin niyo yung general. Anong sasabihin sa inyo? Hindi namin nakikita yung warm bodies Nagra-rally tayo once a month, once in 2 months. Kailan tayo huli nag-rally? Ang tagal na. Kaya kailangan talaga magkaisa tayo. Isa lang naman ang common common objective na kailangan tumigil na ang paglabag sa karapatan. Tugunan mo na ang pangangailangan ng bayan. Kung hindi naman natin gagawin yan, mangyayari. Anyway, so, yan ang sagot ko sa dalawang tanong. Thank you very much, Attorney Sal Manelo. Now we have another question from table here. Mayong hapon, Rowena from DYRF. Mayor Mike, on the rest, bisan kita ninyong tubag, no? Nagkatiko mo karon sa Subo ang mga elders o mga political leaders aron magpirma sa saka resolusyon nga nagpakita og suporta kang Vice President Sara Duterte. Apan unsa man gid ang tumong ni Mayor, unsa epekto nini sa maabot nga political landscape sa atong nasod? Or anything ninyo bisan kinsa sa nila. Don't talk with your mouth full. Una sa tayo. Ang tumong, yung mula yun, namadunggan ta. Makitaan ta, mawa ta magmika. Inibasa ni mo sa resolusyon, klaro man, nasaharagot, wala yung tumong, kumahimo ugma, Sara Duterte na ang presidente. Mo na ang tumo. Mutana mo, pagka-presidente ni Sara Duterte. May kayong kamusahan sa media, ganahan pa ba mo? Namone atong pagitabo sa atong katilingban. Ganahan pa mo? Huwag mo mamuting ko. Ganahan pa ba mo? Kung inyong paminawon sa
Secretary Sal, simple lang. Kung magsige ta og mika, kuwang ta sa pakigbisog, kuwang ta sa pagbarog, o pagtindog. Ay, kung ing na mahuman na lang ang 2028, o moabot na lang, malagyan po ng istorya na, no? Muna, Rowena, kundili karon, ano saman, kundili kita, kinsaman, STP, Save the Philippines, Sara, the President. So, Mayor, sa epekto din sa itong umaabot nga political landscape sa atong nasod, Mayor? Political landscape? Yes, unsa epekto ni ato ang kanang pagsuporta, unsa makita ka nato ani Mayor? Kasi mapaabot naman ito karoon kay ang mapaabot na ito, makabot magilat. Unsa epekto nini sa maabot nga political landscape, Mayor? Are you talking about 2028? Yeah, Mayor. I'm not looking at 2028. We are not looking at 2028. And we should never be looking at 2028. Grabe na! Nakuha ninyo? Tindugang yun ako ni. Hihingit ang istorya mangod. O bitaw na nagkinahanglan. Klaro man ang discourse Secretary Sal. Klaro ang isulti sa Iglesia ni Cristo. Kapila na sila magtigo? Kaduha. Ang Katoliko, kapila magtigo? Dayoy, ang Katoliko kapila magtigong! Oo, kinahanglan, kung magtigong manggalit ka, parihang tingog. Ano man, simple man kaayong istorya ba? Kitang tanan ay tiyan. Asabot, swerte taron nga unta. Mabitaw na di na to, aso ng istorya, kibaw na ta, ang kuwang ng yun nato, ang pagkausa. Ang kuwang ng yun nato, ang gawas, o mugawas, o magpaiha, na husto na, husto na, husto na, Sara Duterte, Presidente na! Klaro? More na. Naing panguta namin. Para magtiwag kong kao. Last on my end na lang, Mayor. Kanang unsa na lang atong call, no? Kay hapit naman yun, murag init na kayo ng diskusyon alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Labi na sa itong mga magbabalaod ng mga subuan, Mayor. Balo mo. Kung naay konsensya, kung nag-uul mo ko ni Eli, murugwa man, kaila kunta sa ato madunggan niya mo istorya nakuha na nilang numero makaingon ko sa kong kaugalingon asa ang konsensya nadunggan ako diri naasa one to ready go naasa therefore naunsa na mapitalingon ko sa kong asawa hangga si MJ 6 years old dili pwede na dili ta mangilabot. Dili pwede na kita magmika.
kay inig abot sa panahon sa katuigan, kinsa may paninglan, kinsa paninglan, kita. Ato bang sundo ng 20 katuig? Enough is enough. Nagkaagi na ta, anak. Una, Rowena, Owing, let make the political landscape emanate in Cebu City. And that is where we are. Emanate in the island of Cebu. Emanate and resonate in the whole island of the Visayas. And supposedly, and we wish and pray that it can go beyond the shore, Mindanao, and where we are, Luzon. And then perhaps tomorrow, we will already have a new president, Sara Duterte. Duterte! 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 Husto na! Thank you very much, Mayor Mike. We have a question din na table sa. May update to Secretary Panelo. In case, sabi niya sa'yo, pasimba ko kung impeach Jude si Inday Sara, doon na ba alternative sa atong grupo nga mudagan? Simba ko lang ba? Pero nag-upload siya ko nga din ng matabo. In case. Kung may impeach, talagang may impeach naman siya. Anong tanong niyo? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Meron ba tayong alternative for Sara in case? Meron pa naman Senate trial. Okay. Yun ang magiging remedyo. Hindi naman sila... Ang problema talaga, kaya nagsalita si Inday, na sana matuloy niya lahat. Nami-visualize niya na eh. Kasi the objective is to destroy you. And they cannot destroy her at the Senate trial. At mananalo, hahanap na ibang paraan yun. Huwag mong tuloy yung eleksyon para walang bagong presidente. Kaya si Inday, na parang nakikita niya, nakikinikinitan niya. Hindi siya nanguhula. Parang ako rin, depende kasi nasa kilos eh. Titingnan mo yung objective. Kung hindi nila magtatagumpay doon sa mga ginagawa nila, wala hanap na naman sila ng ibang paraan. Ano ngayon ang pwede natin gawin para hindi magawa yan? Lumabas mo tayo sa kalye. Araw-araw tayo lumabas. Kaya dapat, yung mga grupo-grupo, kailangan magkaisa. Lumabas sa kalye. Iisa lang naman ang gusto nila. Yung sabi nila, mag-resign ka. Yung isa naman, accountability. Natatawa lang ako dun sa mga grupong gano'n eh. Ano bang ibig sabihin ng accountability? Managot ka. Kung mananagot itong may mga kasalanan, di ba ang resulta either makukulong sila or matatanggal. O hindi ba resignation ganun din yun? O di isa objective nyo, ba't kayo nagkakaisa? Ba't hiwa-hiwalay pa kayo kung mag-rally? Nung panahon ng EDSA Revolution, pati kaliwa, kasama, para ibagsak si Marcos Sr. Pati Dilaw. Hindi ba? Hindi pa pwede, at saka hindi pa pwedeng puro text, puro tawag, puro group chats. Kailangan na talaga warm bodies. Kung kayo may koneksyon sa mga general, tanungin niya. They will tell you to your face, nasaan ang mga warm bodies nyo? Kasi walang problema dun sa mga rank and file. Mag-withdraw lang yan. Pag yung mga general, nakikita nila, pareho nang ginawa ni Angelo Reyes. Di ba? Nag-withdraw lang sila kasi nakita nila talagang nandun yung tinatawag na people power nandun. Talagang hindi ko pwedeng hindi mag-withdraw. Yan ang sinasabi ng mga general. Marami na ako nakausap. Nasaan ang tawag nyo? Kaya, ang lakas ang loob ng administrasyon.
Kahit anong tanggi nila, talagang yun ang script nila eh. Why? Because they want to maintain in power. Yun lang yun. All right, thank you very much. Next, we have a question here. Ang aking question para ni former Mayor Mike. Mayor, ako Joel Acedo from Brigada News FM. Kuryoso lang ko, Mayor, or posible ang atong mga kaubanan sa dili nga niya sa room, kuryoso sa karong Lunes, sugdan na ang voting usab sa plenary about sa impeachment. Unya, kung atong kinumduman na mayumduman na to, Mayor, si Congressman Ido Rama ni pirmasag sa impeachment. So, nagka-istorya ba mo ato, Mayor, unya nihatag ba sa kag-advice para sa karong umaabot na Lunes? Paminaw dyan mo, paminaw. Naogay ko, alin ang kuris obos. Karon ang target, ini sila, apel si Rizal o akong kauban sa San Beda, board mate, attorney, Istong Rama. Pero di man mahimong, ingon ako si Istong, you will be my spokesperson. Okay. At I can answer the question. Diretso lang ko. Kaya ito dyan, may niya Minawa, he called me, and even he called my son. Where is my son? Mikael, Paria dire. Simple na konsulti ni Edo. Wa man siya mangutanan ako, mo pirma ba ko dili mo pirma? So sa ito pag ako. Nakuha ninyo. Hindi sa kumingon nga ayaw pirma. Yan mo pirma yun. Nakuha ninyo. So, nakapirma na ba siya? Wa pa? Pirma na? Ha? Monday, Mayor. Hindi na tama istorya ito Master Yung labay na tulong. Wala may kalibutan ba? Ang sakaron, nung nabay ninyo nga na IPI ni Adto, nung lumasaw na PI, dili ito Tagalog, ha? Ito bang People's Initiative? Lain sa itong istorya. Pero kini, atong ampuan si Edo Rama. At ato yung ampuan. That's why I was telling him, what is going to happen, Edo? Di man pwedeng i-disown ka na ko. Nga, di ka na ko pag umangkot. Anak ka sa akong igsuon. And I love you. This is my statement. I love you. Whatever is tomorrow, you can assure me I will stand that you are my nephew. Kasabot, I cannot disown him. Kasabot mo. Dugo ni, dugo man ako. Isa kalima ka na po, para mo pirma kung sa pirma niya. Oy, dugo niya doon. So, ladies and gentlemen, I'm really sad. That the situation has to be listen bang ako'y mas spokesman ni Edo eh. Kasi Edo is old enough.
Congressman Edo Rama is old enough. If whatever tomorrow will lead him to another press con is going to happen, and I will call that press con by myself. And you as my son, anak ka na ko, anak ka sa imong mama, ako imuhang amahan. Igagaw mo ni Ido. Si Ido imong igagaw. Kinahanglan na aka na si Ido na ako. Atubang mo na to ang media. Harong madugog nila unsay ako punto. Ikaw, dugo sa namo. Attorney Istong Rama, ikaw ang mag-moderator. That will be fair enough, correct? Let's not make any judgment now, because God can whisper. Holy Spirit can hover. And I will always pray, conscience should prevail. Because when conscience will prevail, greater good for the greater number will be primordial. Napay follow-up question na. Napagyaton. Sige, Joel, hindi follow-up. Ato lang follow-up, Mayor, is wa ba siya mga yung tambag nimo karon sama sa si Congressman Doc Frasco, nangayo siya o tambag sa mga tao. Pero sa imo as being Let me lingaw kay ganang ngayong tambag sa imong mga tao, niya paghuman sa tambag sa imong mga tao, dili ba na mapokus o paminaw? Hindi, nakalimot mo anang ay mo kalimot doon. Let's not forget ang ako ni Adto. Di anta mo. Ano si Ayan, si Enteng, 80 ni ka barangay, ako nang atuon. Kaya kan alas 5, hantod alas 9 sa gabi o sa kaadlaw, akong humanon. Laban ng gibuhat, mga congressman, alay, ana, muna eksaktong dapat buhaton, una sila mamirma. Yes, haron, maklaro. Kadiyot rana, inig-abot, ingon leon, ang moderator nana. Siya, abot din ko, kung saman, o yun mo, pirma ko dili. Simple. Kuha ninyo. Kurang gina. Inalatang istorya, o yun ba mo, pirma ko dili. O paguman, mingon sila, ayaw. Dili mi mo yun. O, mingon din mga tao, ang congressman mingon daw, pwede ko makasulti. Ayaw nagsulti. Sabi ko na ko, unsa man ko na isulti sa congressman, aron makumbinser ang tao. Project yung magta. So mga naong niyo project, kanya mga naong kwarta, huwag mo magtanaw ang inyong konsensya, inyong gibaligya. Nakuha ninyo ha? This is now a matter of conscience. Kung why konsensya, Christian sa taglayan. Martes. Sir. Napakit sa bulim niyo. Dili lalim. Ito mong lalim. Dili lalim. Sa tinoon na. Ang boto sa kay kasulti na yung anak. Hindi sa subsulti. Inig humana sa konsel resulta, mag-press konta. Martes po. Ikaw, ako, ikay moderator, una si Congressman Edo Rama. Arong kumplito. Sakto ko din. And I assure you, I will make it happen.
Ito nga sido, praise the Lord. Di mo ito nga sido, praise the Lord lang yan. Ha? But praise God will go on. Bisag, ako na lang, bisag huwa mo, mag-praise ko sa hangin. Thank you very much, Attorney. Mike, yes? May hapon sa itong mga bisita. Ako i-address akong mangutana ni Attorney Torion. Attorney, usa ka sa ni-file sa Supreme Court para pagpetisyon nga di madayon ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Napadayon, sir, ang hearing dito sa House Committee on Justice tungod kay why giluwatan nga TRO injunction ang Supreme Court sa nakalabay ng mga adlaw, nakalabay mga simana. Daghan nga mga legal moves nga gihimo ang kampo sa mga Duterte to prevent the impeachment. Pero ang Supreme Court murag way action, attorney. Kung sa latest ani sir, surrender na ba mo sa mga legal nga lakag sa pagpugong sa impeachment diha sa House and probably paingon nga to sa Senate, attorney? Actually, pagkahuman ako file, itong mga grupo namo nila Attorney Jimmy Bondoc, nila ni Attorney Wendell Avisado, Attorney JB Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, no? Pag-file na mo ato sila Attorney nag-file po sila Ma'am VP Sara. Then naay nag-intervene na mga young lawyers, no? Nag-file po. And then ay mga grupo sa indigenous peoples, mga IPs, mga natibo nag-intervene. So, as of now, walay action pa ang Supreme Court, no? Gi-require ang House of Representatives lang to comment. Wala pa yung CITRO, no? I cannot speculate as to why the Supreme Court did not issue a TRO yet, no? But ang ako lang diri, we will continue to fight, no? It's not that VP Sara sa among tanaw lang nga dili siya gusto nga mo appear. Nasulti na namo ang rason dito kay lagi depektibo gito nga mga impeachment complaints. Duha ra may nilusod ato sila. So, ang amua dito, there is a possibility that the Supreme Court may not rule on the petitions that we filed, no? Or the petition that we filed. But it may serve as a guiding light, no? Pursuant to the symbolic function of the Supreme Court. Pwede magud siya mo klaro na gyud kung unsa ba gyud dapat ang himuon, no? Para dili mo lapas ang House of Representatives sa ilahang constitutional duty as enshrined under the 1987 Constitution. Kay klaro magud unta, bisan pag they will claim that they were acting like a prosecutor. Ang prosecutor magud klaro magud nga kung unsay complaint diha ra kakutob sa four corner sa complaint. Kung unsay naka-attach dito, diha ra kakutob. Ang nahitabuan ni mura na may noon sila grabe pas complainant. Sila pa'y nang gawas na. Kaya if you will, nangita na og mga ebidensya, di man na siya mao. Di na siya mao. Gani, katong pagpatawagan ni kay Antonio Trillanes, that was only footnote ng 98. Paragraph 110 in the third impeachment complaint. Ang iyang basis dito sa complaint in the footnote 98, newspaper reports. Can that be a ground for the issuance of a subpoena? No. Because newspaper reports are hearsay evidence under the law. True, ang ilang ginagamit dayon nga rason is kung wa na mga mahutdan gani kag rason, may ingon impeachment is sui generis. So mo dayon ang ilahang ginagamit and it is a political process. Yes, it is a political process, but as decided in Duterte versus House of Representatives, it was clear that it was likewise a constitutional and legal process. So, mao gani na nga amo ang gina-insister, no, nag-file na pud mig manifestation with motion para ma-isyuhan og PRO. Pero akong tan-aw baka dili na mo aksyon ang Korte Suprema. Mapadayon gyud na ay desisyon ng PDP laban. They authorized me actually to file an intervention
Pero wala sa namo na duso, no? Tungod kay sa akong tan-aw, I may be mistaken, murag di na siguro mo aksyon ang Korte Suprema, no? Sa ako alang tan-aw, I may be mistaken. So if that is the case, trial ito Senado. Para maglaruhay na. But I'm still hoping and praying na mahumanan ni. Kay tanan natong atensyon na sa impeachment. Mahal na kayong gasolina. Mahal na kayong diesel. Nakakita ba mo na ay single proposal ang House of Representatives para unsa atong himuon sa kamahal na sa palaliton. Wow, good. Ang tanang mga nasod, no, almost all of the countries in the world have now crafted certain program of actions as to how they can respond to the great economic crisis that we are in today. Kita ra gyud sa Pilipinas pinaka-unique kung saan nato pagpa-impeach ang atuang Vice Presidente. And I would like to clarify lang yun, no, para lang po magyahanda. Kung magkaroon yun og 106 votes ang mga congressman, murag naa naman gid sila, 185 daw. Karon 205 na daw. Okay? Vice President Sara Duterte is effectively impeached. Okay? But that does not mean that she is already convicted. Okay? Ang atuwa magugina-claim, in the first case last year, she was impeached but it was declared as unconstitutional. So therefore, she was not effectively impeached last year. So if ever, kung karon, mao na iyahang first impeachment nga tinuod yun. Huwag po kakabalo. Bisan day kang Korte Suprema mo aksyon na po dayon. Ama na ni Be. You never know. Only Allah subhanahu wa ta'ala, the great creator of the universe, the most beneficent, the most merciful, holds power over us. So, continue rin kita tag-ampo din yan eh. Kaya tanan ni, ang labang makakagahong brati mag-desisyon na ni. Wata kabalo, di na sila patulugon nung yung gabi eh. Mo-aksyon sila sa Monday. Diba? Let us continue to hope. Kay mura gini in town, ato ang nasod. Nagihatag sa atua, sa atong labang makagahong. Kita ra gini tayo mag-ampo. Kita ra gini tayo maninguha. Anaon tayo mahitabo. Mana ako, sige ka po pa yung muso. Magmilagro di eh. Diba? Thank you. Dahil hapon ng tanan, dahil ka sa Batikos TV Radio News, sa 117 million populasyon sa Pilipinas, halos napulaan na ng mga saad. 17 ka presidente sa atong nasod, nakita ginawa na runay kalabuan ang Pilipinas, pero daghan ang mga pobre na naglibot sa mga saad. Now, si Kibuloy o si former President Rodrigo Duterte, daghang mo ingon na way sa. Pero nga nung nagpreso man. Ikalawa, si Sara Duterte o si BBM nag-away. Ang kampo ni Sara nangita sa malita na 8.5 bilyones. Matod pa ang sulod. Wala way kisaw. Pero si BBM o kaya mga kampo, ipangita ang kwarta nga 440 milyon sa kampo ni Sara. Si Sara po di mo sipot. Ang panguntanaan ni, kung si Sara magalingkod si Vice Presidente sa atong nasod, unsa may iya pong saad, makuusap niya ang dagang sa Pilipinas nga karon, tugno na kayo nilaghan ang mga pobre. Thank you sa address imong question. Bisag kinsa na ito baga to, si Atty. Ternion, si Atty. Si kinsa na. Sige. Wait. For a while. Ladies and gentlemen, we would like to welcome our chairman of PDP Laban, Secretary Bisaya, Al-Kusi. Bapak Al-Kusi. Ibalik na pangutanan nimo kaya mutupag ana si chairman na I don't want to call him weak. Hindi ka na mga weak ka naman sila acting. That's why we already have
the new president, Bastian Duterte sa PDP naman. Karon, we will have our assembly on July 25, and I will definitely stand in Olan Sunday without any fear of any contradiction that we will make him the chairman of the PDP Laban, and then Digong as the chairman emeritus. Ladies and gentlemen, Al-Kusi! Iusap tong ato sa paminawon, uy. Ladies and gentlemen, speech juga dito ka. Check. Speech lang. Basta ang tema natin nagkaisa. Basta ang tema natin isa lang, ang presidente, chairman, kanto. Of course, magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, Mayor Rama, the convener of this gathering. Pasensya na po kayo at na-late dahil sa may mga pangyayaring hindi beyond my control. Anyway, nandito tayo lahat because we believe in Sara. I have made my statement when I was asked why Sara, well, VP Sara is not yet a PDP. Ano ba ang posisyon ng PDP tungkol kay VP Sara? So, regardless, sumama siya sa partido, whether she carries the party or she either candidacy under PDP, no questions asked. PDP will endorse and support her. Yan po ang ating naging posisyon natin. PDP has been always and consistently standing for its principles and ideologies. Yung pinaglalaban po ng ating dating Pangulong Duterte, yung kontra-droga po tayo, kontra-korupsyon, we want peace and order, we want to stop terrorism. And of course, we are for good governance. Yun po ay tinutulak ng PDP at hanggang ngayon yun din po ay tinutulak natin. And as far as the form of government that we would like to have in the future, we want federalism. Yes. Hindi po nagbabago yung posisyon ng PDP. Yun pa rin po. And we believe in our ideologies and we practice our principles. So, yun ang hinahanap namin sa aming mga kapartido. While probably some of you are not yet PDP, we welcome new members to PDP. We will make them raise their hand. Becoming a member of PDP is not just as easy as just I want to be PDP and taking your oath. You have to undergo certain basic seminar so that makikilala po natin ang PDP. Yan po ang natin. And of course, sa ngayon nananawagan po tayo. Tayo po naman, we are not causing problems. No? We don't like problems. We don't like to give problems to our country. We don't like to give problems to our administration, to the government. And what we want to do is to solve the problems that is setting the country and the people. So yun po ang panawagan natin. Nananawagan po tayo na sa dahil napakataas, napakalaki na nangyayaring korupsyon, hindi lang po daang libo, hindi lang milyon, no? Bilyon, trilyon na. This is the biggest, sabi nga po na gano'n, yun ang panawagan natin na i-address naman natin ng gobyerno. No? Yun ang panawagan natin lahat.
panawagan ng PDP, let's address that problem. Hindi po naghahadlang ang PDP to stop that problem or tolerate that problem. Hindi po natin pinapahirapan ng gobyerno. Sinasabi po nga natin sa gobyerno, ito ang problema, solve natin. At nandiyan naman, kitang-kita po natin. At ngayon, nandiyan po yung pinaglalaban, sinasabi po natin, yung kay dating Pangulong Duterte, pinaglaban po niya yung droga. Sino po ba may gusto sa inyo ng droga? Ilang pamilya po sa atin ang natulungan ni Duterte dahil sa paglaban niya sa droga. Napakataas po, no? Siguro tayong lahat nagpapasalamat nung Pangulo si dating Pangulong Duterte, naging tahimik ang ating bansa. Nakakalabas po tayong lahat. Sumusunod ang kapulisan. Sumusunod mula barangay, pati barangay tanod, tumutupad sa kanilang tungkulin. Because at that time, we had a leader. We had a leader. And now we're looking for a leader. And for 2028, we're looking at Inday na siya ang magtuloy ng ipinaglalaban ng ating Pangulo, ang ipinaglalaban ng PDP. So, ngayon siguro tatanungin ko sa inyo, ano po ba ang sitwasyon ng droga sa mga barangay natin, barangay ninyo? Ngayon po ba nakakapaglakad pa po kayo ng tahimik, na walang takot, na mahuhold up, masasaksak, mananakawan? Ito po. So yun po ang panawagan natin sa ating gobyerno. Tugunan ang mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang taas ng presyo, alam naman natin yan. Hindi naman tayo ahadlang at hindi naman tayo nagpapataas ng presyo. Ang hinihiling natin, makontrol. May baba ang presyo. May ibsan ang problemang hinaharap natin lahat ng Pilipino. So nandito po tayo. Salamat sa ating dating butihing Mayor ng Cebu na tinawag tayo dito sa meeting na ito. At siguro magtutulong-tulong tayo. Kung hindi po man natin maibulong ngayon kung ano mga solusyon sa mga problemang hinaharap ng Pilipinas, maaaring sa pamamagitan ng ating dating butihing Mayor Rama, isisigaw po niya yan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Al Cusi. Let's pick up to the last question. Ma'am Astra, would you like to answer? Initial lang na baka yung ibang mga kasama natin dito sa panel ay may sagot lamang. Kasi parang ang tanong is, napupundi na tayo dahil puro pangako. I beg to disagree na lahat ng mga naging presidente ay puro pangako because President Duterte accomplished all his promises. Diba? Nung tumakbo siya, ano bang sinabi niya? Kriminalidad, droga, kapayapaan, anti-corruption, build. Lahat ginawa ni Tatay Digong. And even despite na dumating tayo sa pandemic, grabe pa rin ang di ba? We are one of the countries with the least death tolls during the pandemic. Kung hindi siguro si Tatay Digong ang ating presidente, tingnan mo ngayon, nagkaroon ng energy crisis. Nandito si Secretary Cusi, nagkaroon ng energy crisis ngayon sa Pilipinas. Anong reklamo ng mga drivers? Pinabayaan na tumaas ang presyo ng gasolina up to 150 ang diesel. Nang hindi pa nga dumadating yung bagong stock. Tapos, pinabayaan yung mga drivers na hindi magtaas ng kanilang pamasahe, gayong nagtaas ang gasolina. Even if it's temporary sana na nag-allow ka. Kasi, na lang inuuwi ng ating mga drivers? Pang 1 kilong bigas? Ano ang dolyares natin ngayon? 61? 62?
Sobrang taas. Isa sa tanong mo, ano ang plano ni Inday Sara sakaling siya ang maging presidente? Alam niyo, the Dutertes are not, hindi dili bitaw magsaad. Dili saad ang pagbuhaton, kundi ang buhat mo'y paistoryahon. Di ba? The legacy of the Dutertes of how they handle Davao City is their legacy and their testimony of what kind of leadership they will give to the Filipino people. Unsa man si Sara bilang mayor sa Davao, gibayaran ang tanang utang sa Davao City para walay utang, mas daghan ang ilang magasto para dili nakatali ang ilang tao, ang ilang mga citizens sa utang sa syudad. And ako, I am expectant of that kind of leadership dahil walang ganyan na naging leader. Oh, ayan, zero utang, Mike Rama. Pakta. Gaano kahalaga na hindi nagkakaroon ng 1 trillion na karoon ang additional utang. Sumuabot na tag 19 trillion ang utang. So bawat usa sa ato diri pati bag-ong anak nga bata nga gianak sa inyong nay utang. Kabalo ba magpilay inyong utang? Per person has around 170,000 utang. Kada usa sa ato pati bag-ong anak nga bata. Musugot pa taani nga mo padayon pa nini ang klase nga panggobyerno. Taxes is not bad. Remember bad ang taxes kung ang taxes gihatag sa tamang serbisyo sa katawhan. Ngano ang growth rate sa Davao? Grabe. Nganong number 1 investment destination ang Davao? Nganong ang Davao karon number 1 sa economic and growth sa buong Pilipinas and even in Asia? Because of good governance, transparent and accountable governance. Dili mabangbang ang suporta sa tao, pilay gigasto nila para pildihon si Mayor Baste Duterte adto niaging eleksyon. Dako kaayo, bilyon-bilyon ang gibaha ang Metro Manila, naghatag sila ayuda sa Davao City. Kay para lang yun sa eleksyon. And this is the kind of leadership that we want. Dili saad, kundili testimonya, lihok ang maoy pasultihon. Hulam ko sa imong Next. Sige, Ma'am Astra. So, one question left for this table. Yeah, kaning last question, sir. Sige. Sir, yes. You have a question? Ikaw matoy nikon din, sir. Yes. Okay, one more question from this table. Yeah, kanisa. Okay, maayong hapon, good afternoon. I would like to direct my question to Attorney Torion. Sir, we would like to know from you, are you the one giving advices to our Vice President? I am asking that question because what is the legal strategy? Why VP Sara did not appear to the Committee on Justice during the hearing in the lower house? Was it a legal maneuver or what was it all about? There are matters that we cannot discuss openly, sir, but I am not officially a legal advisor of the Vice President. I have my own independent path. If I feel that a certain petition has to be filed, of course I make consultations. But then again, at the end of the day, I am part of the people, a particle of sovereignty. So therefore, if an act which I deem to be a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, I, as part of the people, I am entitled to do my own thing. I file the petition, and if my colleagues would agree with me,
being a dean of a law school likewise, when I explain something to them, and if they join me, they join me. So that's what I am doing now, sir. Thank you very much, Attorney. Let's go to the last question from this table. Kinsa mo to yung last question dari kanina table? Kasi wala ka pangutan Sir, na. para kang kuan lang sa mga maisog. Sige, Ma'am Rowena. If you have a mic there, Ms. Wang. George, Atay George. Yeah. George. George. Atay George. So we can continue with the last part of the program. Atay George. To Sir AJ and Attorney Irene, unsa yung mga plano pa ninyo labi na para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Human ani doon na ba may kalihukan aron sa inyong mga panawagan sa mga kongresista, particularmente din sa Sugbo, or doon na mo'y buhaton ng mga lighting or unsa baliha para nila? Salamat sa mga pangutana, no? Ako lang iprebaw ninyo nga ang hakbang ng Maisog National dito sa Kauluhan. Ana-ana ta karon sa ikay-16 no ka adlaw nga lihok protesta atubangan mismo sa atong Korte Suprema. Diin gipangayo nato nga desisyonan na unta sa atong pinakataas nga korte, ang Korte Suprema, ang consolidated petition on the writ of habeas corpus o sana ang ni-file ang petition nga gipanguluhan sa atong idolo kayong gwapo o panggitan abogado si Atty. Bobby Torion, no? Tulo na ka petition sa managsuon nga mga anak ni Tatay Digong. So, mo na atong ipangayo, no? Again, echoing the answer of Attorney Panelo kaganina, nga dapat ma-resolve na sa Supreme Court aron doon na basihan ang mga tao aron i-demand pangayoon sa atong gobyerno karon nga ilang fulfill ang order, no, or whatever decision that might come sa kana nga petition for the writ of the issuance of the writ of habeas corpus. So muna dinhi sa Sugbo ang hakbang ng Maisog Cebu, padayon kami nga nakig-network, nakig-alayon sa lain-laing mga grupo, lain-laing mga liderato, lain-laing mga leader. Una na niya na gali ang Save the Philippines Coalition, gilunsad nato atong December. Sa pinaagi ni Mayor Mike, instead of Save the Philippines Coalition, natimingan yun si Mayor Mike, kay niingon man siya pag Enero, na di na ni Save the Philippines Coalition, kaning STP, Sara the President na ni. Kunya, pila ka simana ang milabay, nideklarar na yung SBP Sara sa iyang kandidatura niyadtong Pebrero 18. So, mao ka na, dili siguro mininyo kayo makita, kay naarami sa luyo o naarami sa kilid sa atong mga pinalanggang mga leader dinhi, pero magpasalig mi kaninyo padayon ang atong pag-expand o pagpalawig pa sa atong kalihukan dinhi sa Sugbo sa tibuok Pilipinas. What Ibi said, unya padayon ang hakbang ng Maisog Cebu sa pag-accept, because we really want this to be a people-driven social activism movement. So padayon yun may gihapon sa pag-accept mga members, pag sige may information drive, sige may oga ng social civic community nga mga outreaches. Proud lang yun kayo may kay ang hakbang ng Maisog Cebu, despite sa among open nga mga criticisms or questioning sa admin, we are at least trusted enough nga makapartner with the AFP, even the AFP sa mga community outreach. Kaya makita mo sila na inaron ang atuang tumong. So, aside from keeping busy with our social-political activism, busy sa amo ang community outreaches. So, daghan mi ana na ami mga plano nga I think for the impeachment, covered yun na kanunay ni Elmer sa iyang amateur pundit. Mo sa yun ang i-share, no? Whatever coverage he will have, commentaries, and kana sa siguro mga future activities namo regarding our anti-impeachment stand. This is just the beginning. Kaning ato ang anti-impeachment nga Council of Elders na resolution. Expect also that we will probably be planning something like watch parties or future
organized na movement. Pero this is purely voluntary. So, mga volunteers man may, we have to carry our own, we have to operate at our own speed. So, usahay ang amo ang mga activity, low-key, kay kung ano naman sa nga, isulod naman sa nato atong butonis kung unsa ang size sa atong oholes. So, maura na, keep posted. Thank you, Attorney Irene and Sir Evie. And before we proceed to the ceremonial signing of the resolution, we have Mayor Mike Rama again. Hello. Hi. Hello. Please, I wish that you will stay. But I will let you know that the signing originally will be participated by 12 considered elders and leaders. And I am thankful that we bring the leaders in the personalities aside from Sheikh Kusi, Sheikh Al, o Astra with Bubit. The spirit of transparency view that there's going to be another very important gathering that is going to be done right here in Casino Español. And that is going to be May 10. May 10, Sunday. And the gathering is under the aggregation called Rage. Rage. Now, I've been in contact with Sarah, our president. And this whole convergence was being discussed by her and yours truly. And I wish Eric Espina would have been here. Yeah, but now you see him, now you don't. And together with Ernest Herrera. And because of such encounter or discussion, and I have promised the Vice President that we will have it done. And as it was written, it shall be done. Salamat ninyo na naamo. Unta, the invite, ako nang ipada, personal call, akong gibuhat. Kopya sa resolution, ako nang gihatag. Salamat sa akong private secretary si Evelyn Melo, and Colin, attorney, the legal for PDP Laban, and the Secretary General of Partido Baro. Having all these exchanges that boils down the thing at the back, and what we will be signing here as our the resolution that will reflect. But by May 10, kahit tulo naman o patraman mi, Seksal, Sekal, Authoritorion, and myself,
So napay pila ka buok out of the 12. Walo. And it might be also good that you should know the walo. Na ako nga na istorya. Ganahan mo dili. Dipakpakan ko ninyo. Kunya, naadi dili. Lucy yun eh. Lucy. Ang primero, naadi sa kong listahan, kitang-kita tayo naadi niya. Nalilo yun, no? Attorney Salvador Panelo. Nasa'y companion nga si Billy James Galicia. Sayo ka no? Kanta. Anyway. Then, Attorney Estalito Dorion. Sec Alfonso Cuse. Antonio Tonyeng Llamas. Secretary Jun Ibasco Limamino. Apel si Jun. Okay. Attorney Martin Delgrade III. Di confirm pero later on ni regret. General Alex Ol Monte Agudo. Di sa kaani kay naasay very important gathering. Alam mo, pangutana kay importante kayo. Attorney, sakit daw ni si istorya na ko, Umbo. Wendell Abisado. Ako saya po nila istorya. Attorney Silvestre Bello. Attorney Salvador Bing Bong Si Mijaldea. Ladies and gentlemen of yours truly. Balik ko lang ko, and yours truly. Akong gingnan si Bibi, ayaw ko i-appeal sa elders. Katawa ko, Mingo. Kita ka ba? Pila na sila kabuo. Mas magbuwang na ko actually. Al, magbuwang ka na ko, Al. Manghun ka na ko. Sino bang mas matanda? Ikaw, ako. Ako? Yeah! Anyway. I know, walang pangutan ako ninyo, I will supply it. Di na mo magsigipag. Kinsa mo dyan mga elders niya, kami magpirma, kaya itong duha ka po pagod, nangatin sa Amerika, kaya ang usa na graduation sa out of the country. So, at opportune time, mamirma sana sila. Kaya niuyon man sila na they will constitute. Si BP Sara knows this tribe. Okay? She knows na naay 12 kabuo. Apostoles. Abot kinsa kay Judas. So, nakikilala ninyo. I'm just being transparent. Niya pag-auman, mag-abot ba lang yapon mi, kung mangatin ni, inigkapit sa Gis, kung mag-meeting ako mi somewhere here, aron matiwas o pirma ang pirmahanan. And once the pirma will already be very much completed, I will again give a copy to our President, VP, or our President, Sara Duterte. Okay? So, take it away. Salamat.
Thank you very much, Attorney Mike. So before our leaders and